Hello mga amigo, mga amiga, gwapo, gwapa. Ito ang papayag ko sa inyo ngayon. Nandito ako ngayon sa Pilipos. Babasahin ko sa inyo ang sulat ni Pablo sa mga taga Pilipos. Ito yung binigay sa akin. Dito kasi siya kumukutitap sa Pilipos. Kaya dito, babasahin ko tong panimula ng Pilipos. Sana makinig kayo mga amigo, mga amiga. Kung ayaw makinig, wala akong magagawa. Ito biyaya ng Panginoon para sa atin. Ito yung binigay niya sa akin. Sana makinig kayo dahil ito binigay para sa atin. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Pilipos. Panimula, ang sulat ni Pablo sa mga taga Pilipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa sa Macedonia. Europa daw sa Macedonia. Isang lalawigang Romano. Sinulat niya ito nang siya'y nakabilanggo. Nililigalig siya noon ng salungat ng ibang manggagawang Kristiyano at nababahala siya dahil sa maling turong umiiral sa iglesia sa Pilipos. Gayunman, mababakas sa lihim na ito ang isang kagalakan at pagtitiwala na ang tanging pagliwanag ay ang pagkakaroon ni Pablo ng matibay na pananalig kay Hesukristo. Ang pangunahing layon ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya sa Pilipos sa tulong ng ipinadala nila sa kanya sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. Ipinapahayag niya rito ang kanyang tiwala sa kanila upang magkaroon sila ng tatag ng loob at pagtitiwala sa kanya sa panahon ng mga suliranin. Nananawagan siya sa kanila na maging mapagpakumbabang gaya ni Jesus sa halip na pagsupil sa makasariling hangarin at kapalaluan. Ipinagunita niya na ang kanilang pakikipag-isa kay Kristo ay kaloob ng pag-ibig ng Diyos na tinatanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng mga seremonya ng kautosang Hudyo. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng mga seremonya ng mga Hudyo. Binanggit niya ang kagalakan at kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga namumuhay na may pakikipag-isa kay Kristo. Sa sulat na ito, binibigyan din ang kagalakan, pagtitiwala, pagkakaisa at pagtitiyagang kaalakbay ng pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Binabanggit din dito ang malaking pag-ibig ni Pablo sa iglesia sa Pilipos. Ito yun. Ayun, natapos na po. Amen po. Ito yun. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa ang pangunahing layon ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya doon sa Pilipos. Doon to sa sa Europa. Ito naman, babasahin ko sana makinig pa kayo kay ang 1. Nasa 1. Mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus, sa mga taga-Pilipos na hinirang ng Diyos at mananalig kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at sa mga tagapagligkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ang panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Pilipos. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos na kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan.
Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito, sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y magtatanggol at magpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nakabilanggo ako, nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa inyo sa Diyos na magkaibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa, upang mapapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa gayon pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo. Masumpungan kayong malinis, walang kapintasan at puspos na magandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Si Kristo ang buhay. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 13. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumitibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo ngang ipinapangaral ni Kristo ng ilan dahil sa inggit, pakikipagtalo, ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinapangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng hindi tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalaga ay ipangaral si Kristo kahit sa anong paraan. Tapat man o hindi ang hangarin ng mga ngaral. O, di ba? Totoo yan. Ang isa ko pang ikinagalak ay ang pag-asa na balang araw ay muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 19. Ay ang pag-asa na balang araw muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Diyan nag-react yung Holy Spirit ko. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito pakinabang ang kamatayan. Nag-react na naman siya dyan sa 21. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito natitiyak kong naiiyak ako tuloy. Dahil ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may
kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maispagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo, sa gayong makababalik naman ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa isang layunin at sama-samang ipagtatanggol ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, pagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak. Naiyak ako eh. Mabuting balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, pagkat ito ang palatandang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglilingkod kay naiyak ako. Hindi lamang manalig kayo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginawa ko hanggang ngayon. Amen. Naiiyak ko eh. Nakakahabag, nagbabasa lang ako pero naramdaman ko yung sulat dito. Salamat po. At ito yung binigay sa akin. Meron pa akong babasahing iba kasi binigay niya rin to sa akin, yung isang panghuli. Salamat po sa inyong pakikinig. Nagdrama pa ako dito, hindi, nadadama ko kasi yung nakasulat dito. Salamat po. God bless po. Ito yung at salamat sa inyong pakikinig, mga amigo, mga amiga. Salamat po. God bless.